Sir Gary, so paano po ba talaga yung tamang control o prevention nitong fruit and shoot borer na ito? So sa pag-control po ng fruit and shoot borer, meron po kasi mga life cycle yan. Merong unang mga adult o moth. Yung mga yan dapat una nating pinupuksa. Mga kalaban din po kasi natin yan. Hindi lang uod ang ating kalaban. Sila po yung mga moth. Pagka 1 month after transplanting, umaatake na Itong po buong yan. talong, Opo, umaatake na dito sa ating taniman. lilipad-lipad sila dyan. Pagka may nakita na po tayong mga malilit na paru-paro na lumilipad-lipad, mag-spray na po tayo para hindi na sila makapag-cycle pa maging borer o maging uod. Na hindi po sila makapangitlog, tama po Hindi ba? Yung po ba siya makapangitlog. gusto niyo sabihin? Yes sir, opo. Okay. Eh kung makapangitlog, ano mangyayari? So pagka nangitlog po yan, dadami po sila, mapipisa, maglalabasan yung mga uod. Dun po yung tinatawag nating fruit and shoot borer na umaatake sa ating talbos Okay. at sa bunga. So mas maganda po pala mapatay yung mga moth na sinasabi Opo. ninyo, paro-paro. Para Para maiwasan walang- po yung kanilang pagdami. Hindi po dadami. Opo. Okay, so halimbawa nga po, no, hindi nakapag ma-control. So nandiyan na po yung uod. Umaatake po sa bunga, tsaka po saan nga po yun? Sa shoot. Talbos. Usbong, kaya nga po shoot borer, ano? Fruit and shoot borer. Ano po yung pwedeng sabi nyo kanina? So po pwede po natin siyang Tatanggalin? putulin. Opo, Yung apektado? Opo, yung apektado. Sayang At wag naman. natin basta-basta itapon sa field. Ilagay po natin sa supot. at ibaon. Okay. Tapos i-spray yan. Opo, pwede rin po tayo mag-spray ng Spray. alternative. Wala ko ba yung mga organic na pang-spray? O pwede rin po yung ating mga gawa lang po na na sili, mga ganun po, o di kaya sabon, mga ganun po. Okay. Sige, sige. So tapos ayan, may plastic mulch naman kayo dito, no? Oh yes sir. Ayan. So nakakatulong ho ba yan? Isa rin po ito sa ang advantage po nito, yung paggamit po ng plastic mulch. Yung mga uod po na minsan kasi nagtatago po yan sa ilalim ng lupa, doon sila nagpupupa. Opo. So pagka andun sila sa loob, hindi sila basta-basta mabubuhay dahil mainit sa loob nito. Okay. Maluluto po sila. Okay. At isa pa yung mga ibang mga insektong nasa ilalim ng dahon, masisilaw din po sila sa ating plastic mulch. Okay. Tapos irrigation po. So ang irrigation, Patubig. mas makakatipid po tayo sa pagpapatubig kasi napoprolong niya yung moisture ng lupa. So pag nagpatubig tayo, matagal siyang matuyuan. Ay. So yun po yung talong. Ano? So mga ilang araw na lang, Sir Gary, harvest na tayo. So mga ito po, nasa 2 weeks na lang po, Harvest na. mag-harvest na po, unang pitas na po. Okay. So sa'yo, Sir, marirekomenda mo ba na yung intercropping nga, yung tinatawag? Ganitong intercropping ay napakaganda nyo pong subukan kasi ngayon po kasi napakalit na lang ng ating mga tinatamnan. Dapat ma-maximize po natin yung ating area Okay. para walang nakatiwangwang na ibang lupa. Pero mukhang madamo ho yung kanyang okay lang ho ba? So ito po, for schedule na po ng grass cutter. Scatter. Opo. Grass Okay. cutter po kasi Pero ang yung kanila dito. bang insekto nung nakaka-insekto rin ba yung yung kalamansi? At tinatamaan din po siya, pero yan naman po, meron din po tayong mga pamuksa po dyan na kan. Okay, yung insekto ho ng talong, insecticide. umaatake rin ho ba sa kalamansi? Ito po, ang kagandahan po niyan, yung ating intercropping, yung insekto po ng kalamansi at insekto po ng talong, sila po ay magkalaban. Ganun ho ba? Opo. So kaya pagka wag po tayo basta mag-i-spray pagka may nakita tayong insekto. Dahil yan po, meron pong mga predator at merong mga prey na insekto. Okay, okay. Alam mo, Sir Gary, kung sakali po bang gustong pa-supervise ng ating mga kaibigan na nanonood, pwede po ba, Sir? Apo, pwede naman sir. Pwede nyo po akong kontakin sa akin pong company number. Ito po ang aking number, 0917-8133-829. Okay, ulit nga po, Sir Gary. 0917-8133-829. Okay. So, ayun. Pero, Sir, ano ba yun? Ini-schedule po ba yun? O... Yes po, pwede po kayong pag nakapag-text po kayo sa akin o makatawag, i-schedule po natin kasi ang gaya po nating mga technician po ng East West ay napakaluwang po ng area. So, kayo po, Sir Gary, ano pong yung inyong jurisdiction na area? Ang aking po nasasakupan, ito pong buong probinsya po ng Tarlac at dalawang bayan po ng Nueva Ecija, ang Nampikuan at Kuya po. Nampiko at Kuya po sa Nueva Ecija. May nadagdag pa na malayo, ha? Okay. Sir Gary, pag ano po, baka po mag-text na lang po sila sa inyo. Okay, Meron na po ba kayong asawa, Sir Gary? Meron na po, manganganak na rin po. Kailan, Sir? This ano po,
Mga March, first week of March ang due date. Okay, sir, congratulations, ano? Salamat po. Baka yung mga viewers natin, baka gusto na nila magninong. Pwede po ba? Pwede po, pwede. Kung paring Gary. Pwede po. Okay. So, Para Sir Gary, magkukumpare. maraming salamat po sa inyong Thank you oras, rin ano? po sa inyo pong Expect nyo po na meron pong mga kukonsulta sa inyo. Libre naman po yung Apo, anytime po. Ang technical serbisyo po assistance. ng Iswesid basta technical assistant, yan po ay libre. Anytime po. Pamerienda. Merienda, magdadala na lang po. Nagdadala ka na lang. Magdadala na lang po. Okay, hindi kailangan, ano? Hindi Opo. kailangan mag-prepare. Okay, so Sir Gary, napakabuti mo. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong kaalaman. Okay, so sa mga viewers po natin, ano? So ang pinakita po natin is intercropping, ano? Ayan, meron po mga kalamansi sa pagitan. So nagtanim po sila ng gulay naman din sa gitna rin, no? So yung kalamansi, 1 taon at kalahati na po ang edad. Tapos ito pong mga talong na ito, siguro mga 50 days na to mula po nung ano, kasama na po yung pagta-transplant niya. Ayan, so medyo maluwang po ito, no? So dun sa mga gusto magsimula, pwede pa po kasi ito bagong farmer lang po yung ano natin eh. Kinecho natin si Sir Renate, bago lang po 'yon. Ay 1 taon pa lang po siya nagsisimula. Okay? So mula po dito sa Tarlac City, ito po ang inyong Vegeman, Sir Meg the Vegeman. Maraming salamat po.